Hi crafters, alam nyo bang isang wrapper lang ang nagamit ko sa bouquet na to? Tara samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo. Ito nga pala yung bulaklak na gagamitin natin sa bouquet. Kumuha nga lang pala ako dyan ng kapirasong styro at maliit na karton. At ganito ko lang siyang binabalot. Para makasigurado kayo, pwede nyo ring lagyan ng glue. Pero sa akin, pinapalibutan ko lang siya ng tape. Maraming tape para siguradong hindi siya matatanggal. Tapos kumuha lang ako dyan ng wrapper, yung gusot na, yung hindi na po pwedeng gamitin pang wrapping. Tapos binalutan ko lang siya. Binilisan ko na nga lang pala sa part na to ha, para hindi na masyadong tumagal yung video. Ngayon naman ilalagay natin yung bulaklak dun sa styro. Sentro lang natin sa gitna. Para makasigurado tayong hindi siya basta matatanggal, lagyan natin ng konting glue. Ngayon naman kuha tayo ng snow dot gas. Ilalagay natin siya sa likod ng flower. At yan yung magiging background. Papalibutan ko lang siya ng tape para hindi siya basta matatanggal. Konting ayos-ayos lang para mamaya pag nag-wrapping mas maganda siyang tignan. Yan yung magiging itsura. Ngayon naman start na tayo ng cutting ng wrapper. Kuha lang tayo ng isang buong wrapper. Yan, fold lang tapos hatiin sa dalawa. Para hindi malito, itabi muna natin yung kalahati. Itong kalahati, hatiin natin sa tatlo. Tapos yung tatlong piraso na yan, pagsamasamahin natin, tapos hatiin sa gitna. Magkakaroon tayo ng 6 na piraso niyan. Tanggalin lang natin yung isa, may matitira tayong 5. Yan yung gagamitin natin sa palda ng bouquet. Itatabi ko lang muna para hindi tayo malito. Itong nag-iisa na to, ihiwalay lang muna natin. Ngayon naman, kunin natin yung kalahati pa ng wrapper. Hahatiin din natin to sa tatlo, pero itong unang fold, medyo malaki siya. Yan yung unang wrapper na ilalagay natin sa bouquet. Tabi lang natin para hindi tayo malito. Tapos itong natitira, hahatiin natin sa gitna. Tapos yan, hahatiin natin sa gitna. At yan yung magiging pangalawang wrapper na ilalagay natin sa bouquet. Ngayon naman, ikat natin yung pangatlong wrapper na ilalagay natin sa bouquet. Yan, hahatiin natin sa gitna uli. Magiging 2. Yan yung pangatlong wrapper. Pangatlong layer ng wrapper na ilalagay natin sa bouquet. Tapos ito rin hahatiin natin. Hahatiin pa natin yan ng mas maliit. Yan yung pang-4 na layer na ilalagay natin sa bouquet. Tapos itong mga natitira, gagawin natin yung 6 na piraso. At yan naman ang ilalagay natin sa bandang harapan ng bouquet. Sana nasundan nyo. Ngayon naman mag-start na tayo mag-wrap. Para hindi tayo malito, pag-iwahiwalayin muna natin. Ngayon naman mag-start na tayo mag-wrap. Para hindi tayo masyadong mahirapan, pag-fold natin ng wrapper, lagyan agad natin ng tape.
Ngayon naman kuha tayo ng floral tissue paper. At ilalagay natin sa bandang harapan ng bouquet. 2 piraso yan ha. Kasabay niyan, kung maaalala nyo yung 6 na pirasong maliliit na ginupit natin kanina, dyan din natin ilalagay. Pagsasama-samahin lang natin sila. At ngayon naman gawin natin yung palda ng bouquet. Kung maaalala nyo kanina, meron tayong unang 5 pirasong wrapper na itinabi. Dito natin siya gagamitin. Tape din natin siya para siguradong hindi matatanggal. Lagyan din natin yung tape yung bandang likod. Ganon din dun sa harap. Doblehin natin kung maaari para siguradong hindi siyang basta matatanggal. Ngayon naman start na tayo sa pag-fold para sa palda ng bouquet. 4 na wrapper ang natitira para yan sa harap, magkabilaan at likod. Ngayon naman start na tayo sa pag-fold ng palda ng bouquet. Ganito lang siya. Para hindi kayo mahirapan at hindi rin siya basta matanggal sa pagkaka-fold, lagyan nyo na lang agad ng tape.